Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang pamamahagi ng lupa para sa mahigit 2,000 benepisyaryo ng reformang agraryo sa Coron, Palawan. Sa isang seremonya, ipinamahagi ng Pangulo ang mga titulo para sa halos 3,000 ektaryang lupa sa Busuanga Pasture Reserve. Bukod sa mga titulo ng lupa, pinangunahan ni Marcos ang pag-turnover sa 3 farm-to-market road sa 3 bayan sa Palawan. Tiniyak ni Marcos na wala nang babayarang amortization ang mga nabigyan ng lupa. Ipinangako rin ng Pangulo na gagawing prioridad ang mga nagtapos ng kursong agrikultura bilang benepisyaryo. Ayon naman kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ito ay para mahikayat ang mas maraming kabataan na mag-aral ng agrikultura. Kabilang rin anya sa mga magiging benepisyaryo ang mga dating rebelde na makakatulong sa pagpapaunlad ng seguridad sa pagkain ng bansa. Kasama po ang kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Secretary Estrella. Ipinagkaloob natin ang Certificate of Land Ownership Award o ang tinatawag na CLOA at e-title sa ating mga masisipag na magsasaka. Ito po ay patunay na ang lupang inyong pinaghirapan ay sa wakas naging pag-aari na ninyo yung lupang iyan. Bukod sa Coron, namahagi rin si Pangulong Marcos ng electronic titles at certificates of land ownership award para sa mga agrarian reform beneficiaries sa isang seremonya sa Pasay City, Iloilo. Mahigit 2,500 titulo para sa mahigit 2,600 ektarya ng lupang sakahan ang ibinahagi sa 1,900 benepisyaryo mula sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na seryosohin ang banta ng climate change, lalo na't ramdam na ang epekto nito sa Pilipinas. Sa isang mensahe para sa isang climate change summit sa Pasay City, sinabi niya na huwag baliwalain ang climate change dahil hindi ito problema na kusang nawawala. Ayon sa Pangulo, mas seryoso ang usapin ng climate change kumpara sa COVID-19 at ang tinaguriang new normal dahil sa bantang dulot nito sa sangkatauhan. Kaya naman kailangan itong pag-aralan at pag-usapan dahil mamanahin ng susunod na henerasyon ang mga bunga nito. Dagdag ng Pangulo, kailangang baguhin ng gobyerno ang pagtugon sa climate change para hindi malubha ang maging epekto sa taong bayan. Dapat din anyang obligahin ang ilang malalaking bansa na tulungan ang maliliit na bansa na malampasan ang mga epekto ng climate change. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ilan pa sa mga solusyong dapat pag-aralan ng Pilipinas ang teknolohiyang tulad ng pabahay, renewable energy at agrikulturang makakatulong para maibsan ang pinsalang dulot ng nagbabagong panahon. Planong imbitahin ng House Quad Committee si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagdinig nito kaugnay ng kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Joseph Stephen Paduano, nagpadala ng sulat si Duterte kung saan hiniling nitong maghain ng mga tanong sa mga resource person ng komite. Sumang-ayon naman si Quadcom Chair at Surigao del Norte Representative Ace Barbers na imbitahin si Duterte na humarap sa pagdinig. Sa unang pagdinig ng Quadcom, idinawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban si Duterte sa isang kaso ng smuggling ng iligal na droga noong 2018. Pinabulaanan ito ni Duterte at tinawag na di mapagkakatiwalaang testigo si Guban. Naunang nagdesisyon ang Quadcom na imbitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ang alegasyong sangkot siya sa pagpatay sa 3 convicted na Chinese drug lords noong 2016. Pero noong Sabado, sinabi ni Barbers na re-respetuhin nito ang desisyon ni Duterte sakaling tumanggi itong humarap sa pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ng Quadcom ang mga extrajudicial killing na iniuugnay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte.
Iniutos ng Commission on Elections sa mga kandidato at partido na irehistro ang mga account na gagamitin nila para sa pangangampanya sa internet at social media. Sa isang resolusyon, sinabi ng COMELEC na kailangang irehistro ang mga official social media account page, websites, podcast, blog, vlog, at iba pang platform na gagamitin para i-endorso o tirahin ang sinumang kandidato. Magsisimula ang pagpaparehistro 30 araw matapos ang pag-file ng COC o Certificate of Candidacy o mula ika-8 ng Nobyembre hanggang 13 ng Disyembre ngayong taon. Nakatakda naman ang filing period ng COC mula Oktubre 1 hanggang 8. Tinukoy din ng COMELEC ang mga aktibidad na itinuturing nitong pang-aabuso sa teknolohiya sa pangangampanya. Kabilang dito ang pagpapakalat ng fake news tungkol sa mga kandidato, partido o sa mismong COMELEC at sa panahon ng kampanya at eleksyon. Gayon din ang paggamit ng mga peking account, bot at AstroTurf groups para dito. Ipinagbabawal din ang paggawa ng deepfake, chipfake at soft fake, pati na ang iligal na gawain na ikasisira ng kandidato. Binuo rin ng COMELEC ang Task Force KKK sa halalan para i-monitor ang mga online account na nag-i-endorso o naninira sa mga kandidato at partido at mag-iimbestiga sa mga naturang kaso. Sa ibang balita, naglabas ang Department of Education ng flexible guidelines para sa pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa ilalim ng DepEd Order No. 12 Series of 2024, simula sa ikalawang quarter ng school year na ito ay maaaring magpatupad ang mga eskwelahan ng mga kailangang schedule ng klase. Bibigyang kapangyarihan ang mga prinsipal na magpatupad ng kanilang mga polisiya batay sa pangangailangan at kapasidad ng kanilang paaralan. Kabilang narito ang paglalaan ng 45 minuto hanggang sa 1 oras sa bawat leksyon gaya ng English, Math at Science na ituturo 5 beses sa isang linggo. 4 na beses isang linggo naman ituturo ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, MAPE, Araling Panlipunan at Filipino. Habang 1 beses bawat linggo naman ituturo ang Good Manners and Right Conduct, gayon din ang Home Guidance Program. Kung hindi ito maipapatupad, pwede ring magsagawa ang paaralan ng iba pang schedule basta hindi lalagpas ng 5 oras at 30 minuto ang panahon ng pag-aaral bawat araw. Samantala, hindi na ituturo ang mother tongue bilang subject pero patuloy itong gagamitin bilang pangunahing wika sa mga klase. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 77 araw na lamang ay Pasko na. Ako si Willard Bacelonia, ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.